lamang ang kupunan ng AB Bren. So aasahan natin that they will want to go or they would want to go for team fights kapag kinakailangan. Lalo na sa mga major Lord takes na nahirapan sila noong game number 2. May sagot na sila kahit papano. Sino kaya ang mapupunta na sa match point after this game number 3? It's AP Bren versus Geek Fam. Tagisan ng Pilipinas at Indonesia. Welcome to the land of dawn. Game number 3 na tayo. Anong pwede nating expect sa early game? Ayun na. Yeah, there you have it. More leashes coming in from Geek Fam and AP Bren, and yung annoying factor na si Baloyski ay talagang hindi tumitigil. Nabigyan siya nung mga nakaraang laban pero that doesn't stop him from making sure na talagang makukuha ito ng iba sa mga members in. But Marky no longer uses the retribution. Tinipid niya talaga ng malala. Kaltizi also doing the same thing. Mukhang bad laning matchup for both side lanes. Si AP Bren, medyo nahihirapan si Flap. Yeah, nagagawa talaga ni Luke ulit. Perhaps hawak-hawak niya dito ulit yung Master Assassin, no? Tsaka yung Assassin and Rupture na talent or emblem combinations niya. So, sobrang nagre-reflect yun sa kung paano nahihirapan mag-laning ngayon. Eto nga si Flap. At si Ogwen naman, though pinaninindigan niya yung kanyang ginagawa, hindi na masyadong nababahala si Marky. Kasi alam naman niya na kung meron mang masyadong mag-overextend, pwede at pwedeng nandiyan na sina Aboy. At yung naging trend nga natin kanina during the previous game is sobrang ganda nung naging pag-pull off ng Geek Fam nung early nila. Yup, the only difference is naka-Master Assassin na ngayon itong si Luke. So, mas masakit talaga yung damage output niya towards Flap TZ, who is actually holding his own in the same way dito sa laban na to. 3 Wilderness Blessing and also 3 Quantum Charge ang hawak ng side ng AP Bren para mas lalo nilang maposisyon yung kanilang sarili with the extra movement speed na dala-dala nung emblem na yon for greater measure. Kaya ngayon that they're willing to engage. Yep. Marky, mukhang mahihila siya. Kyle TZ with a taunt. Half HP for Marky at mukhang makakalayo naman siya. At hindi itutuloy ang laban dahil 5 segundo na lang magsisimula na ang pinakaunang bagong. Parang gusto muna nilang magkilitian din dahil yun ang pinakakinakailangan nila ngayon. This time around, for sure, AP Bren, they want to take control of the first major objective unlike the previous game na talagang nakuha yun ni Marky mula sa kanila. Sobrang ganda nung mga nakikita nating pokes dito sa baba. Wala pa namang ultimate si Nakaboy. Ngayon, nakuha na yung level 4. Pero AP Bren yata ang makakauna sa pwesto dito sa ating turtle. Luke naghahanap ng angulo at mukhang papasukin na nga niya. Flap TZ with the demonic force. Nandun siya sa mga bandang likod. Sisiguraduhin nila na wala nang lalapit pa mula sa kupunan ng Geek Fam. At for the first turtle of this game, mukhang ang AP Bren na nga ang tuluyang magse-secure nito. Hindi na nga ire-retry ni Kyle TZ. Ganoon nakalaki yung tiwalang na zone siya nung mga kampi niya dun. As in legit, nahahabulin na lang talaga yung iba sa mga members. But the first blood is gonna go into the hands of Luke. It's the same scenario na nangyari noong nakaraan. Pero hindi yata uuwi ang AP Bren nang wala silang bawi. But Baloyski is not gonna allow that. So a turtle for the price of a kill. Geek Fam sila ngayon na may hawak ng kalamangan in terms of gold. Pero AP Bren is holding on to that shield. Hinahawakan ni Marky ang orange buff ng AP Bren at mukhang makukuha niya to. At mananakaw lamang niya with the retribution as well. Pakapasukin siya dito ni Ogwen. Pero mukhang pang zone out lamang ito. Yeah. Geek Fam, 4 ang nasa taas. Parang ito si Super Marco ang susunod na target. Pero Baloyski ginamit na nga yung heavy spin. Meron ding natitirang heavy spin. Hindi pala heavy spin. I'm offended. Ginamit na doon ni Baloyski sabay heavy spin doon ni Marky. Napakaraming ultimates ang nakita nating i-cast. Pero nakatakas naman kahit papano si Super Marco. Luke! Si Luke yata ang kinakailangan nating tignan dahil siyang papatumbahin sa bottom lane. Demonic force is real talaga. Ang hirap tumakas sa isang Phobius kung hindi ka makadash. Sana naglakad ka na lang. Literal na nag-surfing sa buhangin yung Phobius sa pagkakataon na yon. And fortunately for him, he got the right angle para mas lalo sana makatakas. But the demonic force was just too much for him to handle. And in exchange, here we go again. Zadera na naman na nakakuha ng pinakaunang tore sa laban na to, even when the side of AP Bren managed to get the turtle. But the taunts are being evident. Oh, and no. Aboy, nakagamit niya yung black shoes. Kailangan mag-sprint talaga doon netong si Aboy. Pero si Baloyski naman ang maiiwang mag-isa. Siya na ang ginamitan ng Circling Eagle at lahat ng mga natitira pang spells. Nakakuha ng isang kill ang AP Bren. Immediate transition into the purple buff. Si Marky ang susunod na target na guluhin. Worldy ginamit. At ang nakakuha ng ating purple buff, si Kyle TZ yata. At si Marky ay napilitang mag-heavy spin na muna. Pero nasundo lang si Kyle TZ doon sa kamuntikang delikadong sitwasyon. Wala na nga lang Netherrealm. At si Luke nag-Raging Sandstorm na. Pero naiwasan naman ng AP Bren yung mga posibleng mangyari pa. At AP Bren ang nasa pwesto para magkaroon ng ating third and last, actually no, second turtle of the game.
isa ito sa mga sabihin na nating magandang fights na kinuha ng AP Bren, and for Geek Fam, lamang pa rin naman sila ng 600. Yeah, and honestly, nakita naman natin yung ginawa ni Kyle TC upon taking those purple objectives na hindi niya nagagawa kani-kanina lang because of that Martis alone and yung damage output. Malaking bagay yung suporta na binibigay sa kanya ng Faramis and also the Matilda para mas lalong ma-extend or ma-sustain yung kanyang sarili, and it really boiled down sa kung sino yung makakakuha ng retribution. Kyle TC has found a newfound confidence para kahit papano ay magamit niya yung retribution towards the purple, and yung mga maliliit na bagay kasi na yon is really gonna scale very big pagdating ng later part. Tama naman. Slipped out. Ano yun? Ay, hindi ko alam. Iba ba Hindi yan? ko na Iba, alam. sige, Hindi ko na- ibang kanta pala yung kinakanta natin. Hindi ko na alam Pero yun eh. going back dun sa ideya ng support na binention nga dito ni Hans, nagagawa rin naman kahit papaano ng AP Bren na talagang pantayin yung nagiging mga attempts ng Geek Fam na talagang lumamang. Nakita natin kanina yung ginawang pag-hold nga ni Marky doon sa orange buff dito ni Kyle TZ ay meron namang nakuhang impormasyon din si Ogwen at mabilisang sagot etong si Kyle TZ, nakuhaan din naman yun sa kabila. So meron nag-e-exist na maliit na gold lead in favor of Geek Fam. Pero yung AP Bren kasi at this point ginagawa naman nila yung mga kaya nila para hindi masyadong lumawak yung kalamangan That's ito. true. So kahit papaano, meron pa rin na medyo pantay na pwedeng i-expect from this match. Napakahirap pa rin sabihin kung kanino ba tuluyang papabor yung sitwasyon na to. Wala pa namang 1K yung gold lead na mayroon ng Geek Fam, at nakikita natin ang fans sa venue na may mga hawak pang flags, mga clappers at props. In fact, meron nga tayo dito yung mga headband na may B, na may ilaw din. Ang cute ng mga ganitong klaseng mga klaseng merch, kasi kapag madami kayong naka-headband ng ganito, tapos tinignan sa malayo, parang anong tawag doon? Parang may concert. Oo. Tapos parang siya, it's inspiring. It's a sea of light. Sea of Bees. Sea of Bees. Ayun, mas maganda. Parang, a sea of bees. Para ka lang nag-alphabet. At ngayon, 5 minutes in, sisimulan na ang pangalawang pagong. Kyle TZ, hahawakan ang damage nito at wala atang magko-contest mula sa Oy. Geek Fam. Naiwasan ni Few doon yung I'm offended ni Baloyski. So, alam na ngayon ng AP Bren kahit paano. But Luke still doing his job. This time around though, mas maganda ang naging control ng AP Bren. So, second consecutive objective na ito na makukuha nila. Napakalaki nung pinagkaiba kumpara dun sa naunang laro kanina. Yup, look at the awareness though coming in from Marky. Namamalagi siya dun sa malapit sa purple objective ng kanilang kalaban kasi alam niya na walang retribution itong si Kyle, but an immediate answer galing sa kupunan ng AP Bren para mas lalong alalayan itong si Kyle upon taking the purple objective of his own. Ang trade na ginawa ng Geek Fam is to go for another turret. So parehas na outer side lanes ay butas na para sa kupunan ng Geek Fam. Even ball game ang ating nakikita. Just a 200 gold lead para sa Geek Fam 6 minutes in. At mukhang si Baloyski na naman ata ang bunot ni Kyle TZ. Sinaktan lang. Hindi na natatakot ngayon basta-basta ang AP Bren sa pangunguna ni Kyle TZ. Kapag nakikita niya, ultimo si Baloy, kayang-kaya na lang niyang harapan dito. And yun ang mga sitwasyon na wala pa nga yung mga follow-up mula sa AP Bren. Pero ngayon, speaking of follow-up, si Kyle TZ yata rito ang gusto namang hulihin. May guiding wind bang na may pindot? Hindi yata napindot pero naka-dash out naman sa gitna ng pader. Uy! Nandun yung circling eagle. Apat-apat ngayon ang hinahabol na miyembro ng Geek Fam at hindi na ipinagpatuloy ng AP Bren pansamantala. Kinailangan munang mag-ingat ang parehong kupunan. Tsaka yung tahimik na ikot ng AP Bren dito, kumikita ng pera si Super Marco ha. Kanina pa nagda-double lane yan. Yup, nakakuha din siya nung Litho Wanderer na makakatulong talaga sa kanya, and it is looking like mapupunta sa kupunan ng AP Bren yung top lane turret, and Luke ang mapupuruhan dito sa pagkakataon na to, and that is looking like Luke's down. Kamuntikang kamuntikang outplay yun kung hindi man siya nahabol ng damage kasi Raging Sandstorm para makastan tas flicker out, pero siniguro talaga ng AP Bren na wala nang takas-takas para dito kay Luke kasi nga naman parang kanina pa siya yung isa sa mga pinakamalaking problema ng Hive. In fact, the MVP last game, talagang maganda ang performance ni Luke last game kaya inulit pa rin nila ang ka-lead. But this time around, AP Bren, mukhang natuto na sila sa mga nangyari ng game number 2 at sisimulan na nga nila ang Turtle Flap TC, half HP. Sumakit agad ang damage dito ni Aboy at kinailangan tangkin nito ni Flap. Two-man taunt. At mukhang low HP na nga ang Turtle. Demonic Force nagamit na rin. Nakaready na naman ng Demonic Force Dead Realm na ikasa na rin pero medyo naipit yata si Kyle TZ. Siya pa rin ang makaka-retry though nung ating Turtle objective. Si Marky ngayon ang nahiwalay at na-isolate at Aray! papatumbahin na rin siya. Napunta pa yung kill kay Super Marco.
Pero habang nangyayari ang lahat ng yan, tumatrabaho lamang si Kadera pati si Luke. Always trades happening around the map pero hindi rin naman yata papayag ang kupunan ng EP Brand upon taking that one down. Buti na lang isang tore lang ang kanilang napabagsak, but that middle lane turret ay magbibigay ng access sa kupunan ng Geek Fam towards getting the purple and orange objective. Pero laban pa rin daw. Kinakailangan nilang ilaban ito. Marami-rami na ang mga nandito. Kyle TZ ginamit na yung Appraiser's Wrath pero medyo bitin pa yata yung damage. Aboy! Aboy ang tinatarget at makakatakbo naman papalayo. Few is here as well pero wala munang magpapatuloy. Ito na ang sinasabi natin. Hindi na naman natin nakikita si Super Marco sa tuwing may nangyayari pero meron siyang ginagawa dun sa bottom lane. Yan, nakakuha siya ng tore. At dahil dyan mukhang magpupush pa nga ang AP Bren in the mid lane. Marky might be in trouble pero hindi na itutuloy ng AP Bren. At biglaan, kanina lang sinabi ko even ball game. Ngayon may 2,000 na ang lamang ang AP Bren. Trades are happening a while ago. Kanina Geek Fam ang gumagawa niyan pero Super Marco with this Claude is finally getting the space that he needs para makapag-operate at makakuha ng mas maraming objectives. Hinihintay niya lang na talagang mawala itong top lane turret para mas lalong ma-pressure yung Geek Fam into taking care of those minion waves dahil ito magiging importante sa paglabas ng pinakaunang Lord ng laban na to that will appear in less than 30 seconds. So at some point in time, Few, Cal TZ, and Flap TZ sila yung nagsasama-sama. Even Ogwen is joining the party for emergency purposes para lang mabigyan itong si Super Marco ng kaukulang damage output and space for him to make sure na makakakuha siya ng objectives in this match. Yeah, actually, kanina nung merong nangyayari talagang clash dito na si Luke ay hinahabol, nakita ko naman doon sa bottom lane, si Super Marco, inangkat niya yung wave, pero nag-DMI na siya pabalik sa kanilang side kasi parang hindi naman sila sure sa information. Pero nung nakita niya na nandun, tinuloy na niya yung push talaga. Ganoon kalaki o ganoon ka bilis yung mga macro na ginagawa niya. Pero si Aboy dito, mapipilitang mag-black shoes. Wala na siyang magiging kawala. Naibit na siya sa 4 o 5 miyembro pa nga ng AP Bren. Taking out yung pinaka-poke damage ngayon ng Geek Fam right before this Lord. Well-timed pick-off mula sa AP Bren at makakalibre pa ata ng first Lord of the game. Tanong, iko-contest pa ba ito ng Geek Fam? Mukhang hindi na. That's the first Lord secured for AP Bren. I can't believe that the answer was Phobius all along. Flap TZ, nandun sa mga pwesto na kung saan posibleng gamitin yung Black Shoes, the Aboy, and Baloyski is actually thinking, kumbaga nagdadalawang isip na siya na gamitin yung kanyang I am offended and even the first skill kasi alam niyang may blink yun, may dash yun, and baka malagay niya pa yung kanyang mga yung kanyang mga kakampi in very difficult situations, lalo na ngayon that Super Marco is leading 2K in terms of gold in the gold matchup. Delegado yan, boy. The Claude getting a gold advantage against the Bruno. Kita mo naman na sobrang sakit at sobrang bilis ni Super Marco this time around. Mukhang nag-warm up lang ng Claude kanina. Ay, pagka ganun ang timpla ni Super Marco, baka ituloy-tuloy na ng AP Bren na eto na naman ang kuhain at madagdagan lang yung listahan ng number of games played with Claude as their gold laner. Pero Baloyski, speaking of natutunaw, hindi na rin kinakaya yung paunti-unting damage na ibinabato sa kanya ni na Super Marco. Few din, hahabol pa doon ng Ghost Bursters at kinakailangan na talagang mag-ingat ng Geek Fam kapag nakikita pa nila na may chance pa na may demonic force na ilatag sa kanila. Ang Lord ay nasa baba. Sasamahan ito ng AP Bren habang napopoke lamang si Few. That's a 2-man Astaros Eye. Nagmumula kay Flap TZ. Pero mukhang hindi pa naman tatalo ng Lord at tutunawin lamang ito ni Aboy. Successful defense mula sa Geeks pero grabe na yung damage na nanggagaling sa AP Bren. Masyado nang masakit ang kailangan nilang alalahanin. Marky and the rest of the members are desperately trying to keep those inhibitors alive. Naku, sinimulan na nga nila yung pagpasok dito. Ginamit na doon ni Luke yung kanyang second skill pero ang pakay lang ng AP Bren ay tore lang. Ganoon ang kaya nilang mga bitawan para lang masecure yung inhibitor turret. Yep, and that's 1 inhibitor turret down still. The first Lord securing 1 inhibitor turret ay maganda na para sa AP Bren. At saktong-sakto pa na ang bot lane ng kanilang nabutasan. Ang sunod na Lord ay lalabas sa long lane. That means na mas malayo yung kailangan na biyahiin ng kupunan ng Geek Fam para lang makadepensa and mas matagal din na makakapunta yung isang member na dumepensa doon sa Lord Pit for that extra Lord contest. And Super Marco, the man of the moment,
12 minutes in, 101 KDA at napapansin na natin ngayon, even in terms of the damage dealt, 4 out of 5 members coming in from AP Bren ay talagang nagdi-dish out ng damage. Pansin na natin yung kakulangan ng damage output ng kupunan ng Geek Fam just because hindi nila talaga maibigay yung skills na kinakailangan nila kasi ang ginagawa ng side ng AP Bren ay isang bagsakan lang talaga ng damage and they're all gone. Tsaka hindi rin kasi makalapit ang Geek Fam. Imagine mo boy, kailangan mong lumapit to deal damage at ang hirap lumapit sa isang Kyle TZ, Yes. Fred rin, and may Ogwen pa na guiding wind. 12 seconds bago lumabas ang Luminous Lord and AP Bren. Mukhang sineset up na nila ang wave sa baba. Luke, nakita ni Super Marco! Ginulat ng Blazing Duet! Meron pa siyang natitirang Wind of Nature kaya naman hindi na rin siya matatakot kay Luke. Pumasok na doon sina Flap TZ using the Demonic Force as well. Heavy spin, mapo-force na si Marky na gamitin. Ngayon, napakaganda nung nakuha ng AP Bren. Bago na naman tayo magkaroon ng Lord. Breaking news, Super Marco, ginulat ang Bruno. Legit, at some point in time, nagtago sa bush and all throughout, in-expect nila na wala yung marksman doon, but andun eh. And yun talaga yung nagmatter at some point in time kasi -1 and exactly 1 is all they need para makakuha ng sunod na Lord in this match. It was Chadera na nawala sa pagkakataon na yun and Kyle TZ getting it for the retribution. Napakaganda ng ginawa ni Super Marco. May bagong natutunan na naman si Manjin. And at this time, AP Bren. Pwede pala yun. Pwede pala yun. Pwede pala napapasok yung Claude. Pwede pala na si Baloyski ang ipopoke nila ngayon. E nasa mid lane, may 3 waves na parating. At ang kakapal ng mga minion waves ng AP Bren. Oh, ang parang tanong ko nga doon, paano niya na-maintain yung stacks niya na ganoon kabilis? Kaya nga eh. Kasi ang tagal na niyang nakatago sa damo. Wala ba siyang stacks noon pero ganoon na siya kasakit? Kasi medyo matagal siyang nakatambay doon at wala naman siyang tinamaan na minion. Kasi kung meron, for sure, namataan na siya ng Geek Fam. Pero this time around, sabi mo nga, sabay-sabay na minion waves. At napopoke na lang sobra si Baloyski. Kinakailangan na lang umiwas muna at dumepensa. Quicksand Guard is no longer available. Half HP on that inhibitor turret. At mukhang si Marky ang unang bunot. Ang mid lane naman ata ay mapipigilan muna. Makakapag-def sila dahil Lord ang punteriya sa bandang ibaba. Ay. Baloyski might be in trouble. That's the Lord going down at Quicksand Guard ay nagamit na naman. Pero biglang napita si Flap TZ! Hindi nila inasahan na gano'n na rin yung damage na meron siya. Owen dito gusto sanang sunduin si Kyle TZ pero inuntog lang din kahit papaano. Merong Nether Realm na ginamit dito si Few. Pero si Luke, mahanap si Super Marco sa likod. Meron pang Wind of Nature pa na. At si Baloyski rin ay nawala. Si Chadera, kinakailangan mo ring tignan dahil isa-isa na palang naubos ng AP Bren ang mga miyembro ng Geek Fam. At mukhang ang sagot sa katanungan kung kanino mapupunta ang match point ay sa AP Bren muna. AP Bren with